your affidavit, paragraph 34, page 6, nabanggit po ninyo na from my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Tama ba, Mr. Chair? Yes, Your Honors, but I made repeatedly explain and expound last Quad Committee hearing, Your Honor. Quad Committee hearing, Your Honors. Yes. Ano ang nagtulak sa'yo para sabihin to? Your Honors, I have supposedly reply for the controversial issue last hearing, but that is your question. I'm not yet read my reply, Your Honors, but to tell you, I can say that because of also my experience. Yes, And thank you, Mr. Chair. Colonel Espinido, Mr. Chair, sinabi mo ba ito na the biggest crime group sa ating bansa ay ang PNP dahil may mga personnel ng PNP na involved sa illegal drugs? Yes or no? yes, Mr. Sinabi Chair. mo rin ba ito, Mr. Chair, dahil may PNP personnel na involved sa illegal gamblings? Yes or no? Yes, Your Honor. Sinabi mo rin ba ito dahil may mga involved na PNP personnel sa kidnappings? Yes, Your Honor. Sinabi rin mo ba ito dahil may mga PNP personnel na nasasangkot sa killings or EJK? Yes, or no? Yes, Your Honor. How about robbery holdup? We can attest to that, Your Honors, because when the time my last time here in 28 August 29, there is a news that there is a robbery holdup happened in Bataan with the 7 police officer involved. Yes, I agree with you. How about, na-assign ka sa Mindanao? Yes, Your Honor. Region 11. Sa pagkakaalam mo, mayroon bang human trafficking na nangyayari within Mindanao? I cannot really give you the exact answer, Your Honor, because just only a hearing or a report that there is but a documentation. Yes. So you mean, may nadidinig ka? Yes, Your Honor. Yes. Gusto ko lang i-clarify, Mr. Chair, kaya Colonel Espinido. Kasi, para malinawan ng taong bayan. And of course, malinawan ng PNP personnel. Kung pagbabasihan ko yung ating conversation, this hearing, tama bang sabihin na may mga personnel sa PNP na kriminal? Yes. Yes, Your Honor. Okay. Pero, hindi lahat ng personnel sa PNP ay kriminal. Yes, Your Honor. In terms of percentage, malaking porsyento ng PNP personnel ang kriminal o hindi? 60-40, Your Honor. Ano ang 60%? 60 ang mabait. 40 ang masama. I agree with you na may mga involved, pero hindi ako agree sa'yo na 60-40. Sorry. Yes. Meron ka ba, Colonel Espinido, na siyempre, pagkita mo yung problema, especially you, more than 20 years sa PNP, nakikita mo yung problema, di ba? Okay. Meron ka bang idea para ma-resolve or ma-address ito na kung saan sinasabi mo na maraming kriminal sa loob ng PNP? We have, Your Honors. Pwede po ba, Mr. Chair, madinig kung ano yung mga idea ni Colonel Espinido na pwedeng gawin
ng PNP to address this problem, Mr. Chair? Your Honor, number one, we must stick to the core values of the PNP. Dapat ang pulis. It refers to four aims. Makadiyos, God-fearing, makakalikasan, makatao at makabansa. Remember, Your Honors, when I applied for police or public basic recruit course as a PO1, sa pag-umpisa pa lang sa training, turuan ka na ng enlisted instructor mo na mag-utang. Tinawag na issuematic. Hanggang matapos ka sa pag-training mo, utang, loan, utang. Tinuruan ka na hindi ka magbayad sa utang mo kasi wala ka ng pera, wala ka ng sweldo, wala ka ng sahod. Kasi ang gusto din ng PO1 na hindi siya pagtripan ng mga enlisted instructor, kung ano-ano na lang ang gusto ng mga enlisted instructor, sang-ayon ang PO1. Diyan pa lang sa training center, Your Honor, hindi mo na makikita na makadiyos ang polis. Pangalawa, dapat masali sa subject ng PPEC yung talagang prinsipyo na may Panginoon. Your Honors, involvement of concubinage and adultery sa law enforcer ang dami. Lawbreaker, law enforcer, lawbreaker. Kaya hindi, paano natin masolba ng problema when in fact in the police station and training center mismo may tungit. Illegal gambling ang nag-umpisa ang mga senior officers. That's why I can say, Your Honors, Mr. Chair, that if we need to change the total PNP, the member of the PNP, it must be from the general down the line, not from the PO1 up to the general. Yun ang nakikita ko, Your Honors, na dapat talaga iisabuhay yung pro-God, yung God-fearing para makita mo ang commitment ng isang law enforcer na hindi takot mag-implement kasi ang katakutan lang niya ang Panginoon. Your Honors. Mr. Chair, yung nabanggit ni Colonel Espinido, the first two for core values ng PNP, which is makadiyos at makatao. Balikan ko lang yung nabanggit mo na kung ayaw ng Chief PNP ang illegal drugs, walang illegal drugs. Kung Yes. ayaw ng Chief PNP ang illegal gamblings, walang illegal gamblings. Yes, Your Honor. Tanong, may idea ka pa ba kung itong makadiyos at makatao ay sabi-sabi lamang? Is there any option para ma-address yung problema? Number one, Your Honors, yung personal commitment mo sa trabaho, mahalin mo yung trabaho, at saka sundin mo yung utos ng Panginoon because we all know that the laws of the land is refer to the Ten Commandments, the law of God. So, kung isasabuhay mo yung batas na yon, magsasabi tayo na totoo kang nagtrabaho na may Panginoon kasi hindi ka takot at saka alam mo kung anong batas na ipapairal o i-implement mo, enforce mo kasi yun na sinasabuhay mo yung training mo, you love your training, you love your organization because you love first your God, Your Honor. Are you aware, Colonel Espinido, na mayroon chaplain service sa PNP? Yes, Your Honor. Gusto mo bang sabihin na parang kulang yung kanilang trabaho? Yes. Ang laking kulang, Your Honors, when in fact I have a picture, document in my chapel of Region 8, Police Regional Office 8. Makikita mo, Your Honors, ang kaibahan. Ang 10 Commandments na sa Exodus chapter 20, verse 3 to 17, iniba na. Iniba na ang 10 Commandments na nilagay sa harap ng chapel. So, doon pa, lawbreaker na ang pulis.
But iniba na ang 10 commandments na binigay ng Panginoon sa Exodus 20, 3 to 17. Specific yun from 1 to 4, love your God. From 5 to 10, love your neighbor as you love yourself. So doon nag-umpisa na. Nasa loob pa, may violation na, disobedient of the law. Ang kapulisan natin. Sa Pro 8, Your Honor, I can see to that. Going back. So dapat tama ang ilalagay na GPNP. Yes, Your Honor. Okay, to proceed, Mr. Chair. In your previous assignments, naniniwala ka ba, Colonel Espinido, na kung bakit sinasabing maraming biktima ng sa EJK is dahil sa quota system ng PNP sa accomplishment? Siguro, Your Honor. Dagdag pa dito yung reward system. Siguro, Your Honor. Would you believe also na yung resulta nito ay nagsimula din doon sa parameters ng PNP, Unit Performance Evaluation Rating, Yes, Your Honor. na kung saan ang itinuturing ng PNP na the best units, the best officers, yung maraming operational accomplishments at hindi yung peace and order situation sa respective area of responsibility nila. Tama po ba? Yes, Your Honor. Lilinawin ko lang, base na sa performance evaluation rating na pinipatupad ng PNP, mas binibigyan nila ng importance yung maraming accomplishment sa operations. Yes, Your Honor. Hindi yung peace and order situation sa kanilang respective area of responsibility. Tama? Big yes, Your Honor. And to clarify this issue, Mr. Chair, kapag chief of police ka ng isang city, peaceful, hindi rampant ang illegal drugs, hindi rampant ang illegal gamblings, no robbery hold-up, no kidnappings, peaceful ang area mo, hindi ka magiging best unit. Tama ba? Yes, Your Honor. So, would you agree na dapat isa sa dapat bigyan ng atensyon ng PNP itong performance evaluation rating system nila?